Ang Pilipinas ay mayaman sa mga kwentong hindi maipaliwanag, mula sa mga anino sa dilim hanggang sa mga bulong sa hangin. Ang katatakutan ay bahagi na ng ating kultura. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isla ng Siquijor, kung saan ang mga patay ay hindi laging nananatiling tahimik. Sa liblib na bahagi ng Siquijor, dumating si Lito para makiramay sa lamay ng isang malayong kamag-anak. Pagdating niya sa lumang bahay na kahoy, sinalubong siya ng mabigat at malansang amoy. Nakita niya si Mang Carding, ang bantay-patay, na tila may malalim na iniisip. "Lito, buti at nakarating ka," sabi ni Mang Carding sa tinig na parang galing sa hukay. Napansin ni Lito ang kakaibang katahimikan ng mga bisita. Walang nagtatawanan, walang naglalaro ng baraha. Nakatitig lang silang lahat sa kanya. Lalapit sana si Lito sa kabaong para sumilip, pero nakita niya ang mga gasgas sa loob ng salamin. Tila may gustong kumawala mula sa loob. Nang tignan niya ang mga anino sa sahig, laking gulat niya. Ang mga bisita ay walang mga anino. "Mang Carding, bakit ganoon?" tanong ni Lito. Tumingin si Mang Carding sa kanya at itinuro ang larawan sa ibabaw ng kabaong. Nanlamig ang buong katauhan ni Lito nang makita ang sarili niyang mukha sa frame. Hindi siya bisita, siya ang dahilan ng lamay na ito. Ang mga bisitang walang anino, sila ang mga manananggal at aswang na naghihintay lang na matapos ang seremonya para simulan ang kanilang piging. Minsan ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lamay ay hindi ang multong iyong nakikita, kundi ang katotohanang ikaw na pala ang pinaglalamayan. Ito ang Philippine Horror Story. Matulog ka na bago ka pa nila mahanap.